Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council, or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting? Hindi matanggap ni VP Sara na wala na siya sa NSC or National Security Council. At kino-question niya bakit daw. Sa mga tanong na at dahilan na obvious, hindi na dapat tinatanong, di po ba? Siyempre, tinreten niya yung buhay ng ating mahal na Pangulo, ng ating First Lady at ni Romualdez, di ba? Sa kanya, isang maliit na bagay lang, but that is actually a threat. Diba? Kaya nga ito yung kaso na isasampa sa kanya, yung anti-terrorism law. Kasi siya mismo ang lumabag at ang tatay niya ang lumagda sa pagsasabatas nito. Diba? Yung sample siya. Hindi niya dapat kino-question yun. Bakit ba kasi hindi siya muna nag-iisip at padalos-dalos siya sa mga pronouncements niya, sa mga kabrat-pinela niya, na para bang walang makakapigil sa kanya at walang makakabangga sa kanya. Hindi siya nag-iisip ng mga pinagsasabi niya at pinaggagawa. Abogada pa naman siya. Ewan ko sa kanya, ha, talagang nawala siya sa tamang ayos. Maling-mali na yung mga demeanor niya. Nais ko lamang po palang magpasalamat sa ating mga manonood, sa lahat ng aking mga subscribers, followers, at na mga nagko-comment at nagsishare, lalo na doon sa mga nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po. Parang kailan lang, kakaumpisa ko lang ng channel ko, ng tungkol sa ganitong mga videos ko, just October, September. Pero matagal na po itong channel ko, hindi ko lang ganong sinaseryoso, ano po. But now, napagdesisyonan ko na nga na ituloy-tuloy na. Kaya, just 3 months ago, marami na po tayo. Nasa around 11,600 na po tayo. And please, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and share para maraming marating at maraming makaalam ng ating mga videos at maraming mamulat ang mga mata. Sa channel po natin ito ay puro katotohanan lamang po. Pawang katotohanan lang at hindi ako nagbablog ng walang ebidensya. Kumbaga, may resibo tayo. So, nagsishare lamang po ako. Nagre-react na rin po. Para sa, we are all entitled to our own opinions. Filipino citizen po tayo, kailangan nating makialam at mangialam sa ikabubuti ng ating bayan. Ayan po. So, ayan, panoorin po natin ulit. Tinanggal sa National Security Council ang Vice Presidente alinsunod sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, hindi akma sa ngayon ang bise sa mga responsibilidad ng konseho. Inalis rin sa NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Nangyari yan matapos ang mga banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at matapos questionin ng bise ang pagturing sa kanya ng konseho bilang security threat. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kabilang sa konseho mga miyembro ng gabinete, mga kinatawan ng Kongreso at iba pang matataas na opisyal na bansa. Pero inilabas ngayong araw na Malacanang Executive Order 81 kung saan binagong bumubuo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binuo noon pang 1950 at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit ni minsan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member
ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa nilagdaang EO ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May 3 dating Pangulong nabubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Hindi niya matanggap at kino-question niya yung ginawang EO ni PBBM na tanggalin siya, pati yung tatay niya at mga dating pangulo ng bansa na hindi naman na kailangan sa NSC. So, hindi na siya dapat nagtataka pa bakit kailangan siyang tanggalin. Natural, puproteksyonan ng ating Pangulo ang seguridad ng bansa at lalong-lalo na ang sarili niya. Kasi kung siya ma-disgrasya, paano na ang bansa? Di ba? Magkakagulo. So, we need to protect by all means ang ating presidente kasi siya ang nag-handle at nag-lead ng ating bansa. Kasi 'di ba, yung grupo, bahay, organisasyon, pamilya na walang leader ay magulo pagkat kanya-kanyang insist ng kagalingan nila, kanya-kanyang pagmamalaki, pagmamayabang, kanya-kanya. So mahirap po, importante po na may leader ang ating bansa. At dito po tayo dapat nagkakaisa. Huwag na kayong magrebelde. Huwag na kayong kumontra kasi kasalanang malaki yan. Bakit nyo ba pilit sinisira ang katiwasayan ng ating bansa? Ang hirap kasi sa kanila, masyado silang nalulung sa kapangyarihan. Kaya pati ang Diyos ay minumura nila at pinaglalaruan lamang. Yan po ay napakalaking kasalanan. Kung kayo po na mga DDS supporters, ay iniisip nyo or kiniklaim nyo sa sarili nyo na may takot kayo sa Panginoon, dapat alam nyo po na mali ang ginagawa ng mga Duterte at mali po na kalabanin nyo ang ating gobyerno. Dapat po suportahan natin pagkat ang anumang otoridad na meron tayo ay galing po yan sa Panginoon. At hindi yan dahil lang binoto ninyo. Hindi po, Panginoon po ang nag-i-establish ng mga pinuno ng bawat bansa. Sa bayan man yan, sa bahay, lahat ng authorities, mula sa pamilya, ang magulang ang authorities ng mga anak. Sa barangay, ang barangay captain. Sa syudad, ang mayor, 'di ba? Governor, congressman. Lahat sila po ay authority na itinalaga ng Panginoon. Ginamit lamang po ang mga taong bayan, ang botante, para maitalaga sila. Pero lahat po yan ay establisado na ng Panginoon. Kaya hindi po tayo dapat kumukontra o nagre-rebelde. Again, yan po ay malaking kasalanan. At wag na po nating suportahan pa ang mga kasamaan. Doon po tayo sa kabutihan. Hindi ko po kayo inaaway, hindi po kayo kinukontra, kundi nagpapaliwanag lamang po ako. Huwag niyo po akong awayin pagkat hindi niyo ako kaaway. Buksan niyo po ang isip niyo at puso niyo. Yun lamang po ang pakiusap ko. At huwag magpo-comment ng masasamang salita pagkat sa inyo po yan magbubumerang. Kasi kung ano yung mga pinagsasabi niyo, comment niyo, kung anong attitude niyo, paano kayo mag-comment, nagpapakita po yan kung anong klaseng tao kayo. Kaya ingat-ingat po tayo. So, alam niyo na, tanggalin na natin yung mga salitang di maganda, yung mga BO na yan, na kung ano-ano pa. Lalo na yung BO na yan, my goodness. Ano ang ebidensya nyo na matalino kayo para kayo magsabi ng BO sa kapwa nyo? Diba? Yan. Diba? Pag talagang matalino kayo at hindi kayo BO, dapat
maayos ang pamilya nyo, maayos ang sarili nyo, maayos ang pamumuhay nyo, wala kayong nagagawang masama sa ibang tao, wala kayong nagagawang mali sa buhay nyo. Yun kayong magsabi ng BO-BO. Pero walang ganon. Walang perfecto tao. Kaya huwag kayong magsabi ng BO-BO. Okay po? Kasi sa inyo yun bumabalik. Maraming salamat po sa panonood. And huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At of course, like and share this video para mas dumami po tayo at mas maraming makaalam ng ating channel at ng ating video na ang tema at topic ay puro lamang po katotohanan at pag-share ng kung anong kabutihan. Believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you for watching. See you in my next vlog. Thank you again.